Hiniling ng Amerika sa Ukraine na isuko ang ilang teritoryo at bawasan ng kalahati ang hukbo. Sa lihim na plano ni Trump, lumabas na ang matagal niyang kaibigan na si Steve Witkoff ay nagtagal ng 3 araw kasama ang kinatawan ni Putin na si Kirill Dmitriev. Hindi sila magkasama at gumawa sila ng planong pangkapayapaan para sa Ukraine. Sa 28 na punto, hinihikayat ang Ukraine na sumuko, isuko ang teritoryo at ilang armas mula sa kaalyado, bawasan ng kalahati ang hukbo at iwan ang pagsali sa NATO. Kilalanin ang wikang Ruso bilang opisyal, legalisahin ang simbahang Ortodoksong Ruso at tumanggi sa reparasyon. At kapalit nito, nangako ang Rusya na hindi na muling aatakehin ang Ukraine at nangako na ititigil na ang pananakot sa Europa gamit ang kanilang mga drone at mga sabotahe. Mangangako ang Estados Unidos sa Ukraine at Europa ng seguridad, aalisin ang parusa sa Moscow at palalawakin ang ugnayang negosyo sa Kremlin. Agad tumugon ang stock market sa Rusya ng matinding pagtaas matapos ang balitang iyon. Ang administrasyon ni Donald Trump kasama ang Moscow ay lihim na bumubuo ng planong pangkapayapaan para sa Ukraine na maaaring mapagkasunduan bago matapos ang buwan ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos. Tinututulan ni Zelensky at mga Europeo ang plano. Ngunit mukhang nagpasya ang Washington na idiin ang mga autoridad sa Kyiv upang pilitin ang Ukraine na sumuko. Para dito, dumating ang mga Amerikanong sundalo sa Kyiv upang suriin ang sitwasyon at pagkatapos ay lilipad din sila papuntang Moscow para sa negosasyon. Sa Europa, nagising na rin ang mga ministro ng depensa at sinabing nasa panganib ang Europa kaya oras na para kumilos ng mas aktibo. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ng detalyado ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Bukod pa rito, hinihiling ko rin sa inyo na mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang agad naming natatanggap dahil sa YouTube ay medyo nahuhuli ang paglabas ng mga ito. Bukod pa rito, kung nais ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Makikita sa video description ang nakasulat, suportahan ang channel, Alexi Pichi. Pumili ng komportableng format. Salamat sa anumang suporta. Kaya, ang administrasyon ni Donald Trump ay palihim na kumukonsulta sa Rusya upang bumuo ng bagong plano para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Iniulat ito ng mga opisyal ng United States at Rusya sa Axios. Ang 28 puntong plano ng United States ay hango sa matagumpay na pagsisikap ni Pangulong Trump na makamit ang kasunduan tungkol sa Gaza Strip. Isang mataas na opisyal ng Rusya ang nagsabi sa Axios na siya ay optimistiko tungkol sa planong ito. Ayon sa mga source ng Axios, ang 28 puntong plano ay nahahati sa 4 na pangunahing kategorya: kapayapaan sa Ukraine, mga garantiya sa seguridad, seguridad sa Europa, at mahalagang relasyon ng United States sa Rusya at Ukraine. Ayon sa isang opisyal ng Amerika, ang espesyal na kinatawan ni Trump na si Steve Witkoff ang namumuno sa paggawa ng plano at detalyadong tinalakay ito kasama ang espesyal na kinatawan ng Rusya na si Kirill Dmitriev. Si Dmitriev, pinuno ng Sovereign Wealth Fund ng Rusya at aktibong kalahok sa negosasyon tungkol sa Ukraine, ay nagsabi sa Axios na ginugol niya ang 3 araw kasama si Witkoff at iba pang miyembro ng Trump team noong bumisita siya sa Miami mula ika-24 hanggang ika-26 ng Oktubre. Ipinahayag ni Dmitriev ang optimismo sa tagumpay ng kasunduan dahil ngayon ramdam nilang narinig ang posisyon ng Rusya, di tulad ng dati. Sa totoo, sina Steve Witkoff at mga White House opisyal ay nagkulong sa isang Miami villa kasama si Kirill Dmitriev at 3 araw nilang ginawa ang planong pangkapayapaan. Noong panahong iyon, walang alam ang Ukraine at Europa dito. Dapat sanang makipagkita si Steve Witkoff kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Miyerkules sa Turkey, pero ipinagpaliban niya ang biyahe. Ito ay iniulat ng mga opisyal ng Ukraine at Amerika. Tumanggi si Zelensky na pag-usapan ng maaga ang planong ito at hindi ito simple. Sinabi ng sugo ng Russia na ipinapaliwanag ngayon ng panig Amerikano sa mga Ukrainian at Europeo ang mga kalamangan ng kanilang kasalukuyang pamamaraan. At ngayon, sinabi ng White House na mas mabuti para sa Ukraine na isuko ang kanilang mga teritoryo dahil kukunin din daw ito ng Russia.
At pagkatapos, lumalabas ang mga nakakagulat na detalye ng planong ito mula kay Steve Witkoff. Dapat isakripisyo ng Ukraine ang ilang mga teritoryo, isuko ang ilang uri ng armas, at bawasan ng kalahati ang bilang ng kanilang hukbo upang makipagkasundo ng kapayapaan sa Russia. Kasama ang mga puntong ito sa lihim na plano ng Estados Unidos. Ipinaabot ng Washington kay Pangulong Vladimir Zelensky na dapat tanggapin ng Ukraine ang balangkas na dokumento ng Amerika para sa pagtigil ng digmaan. Ayon sa mga kausap ng mamamahayag ng Financial Times na si Miller, kasama sa plano ang pagbawas ng kalahati sa sandatahang lakas ng Ukraine, pagtanggi sa ilang uri ng armas, at pagsasali ng kontrol ng Donbas sa Russia. Ayon sa isinulat ni Miller, at ito ay isang CP. Ganito ang isinulat ngayon ng Reuters, Politico, Financial Times, Axios, at Wall Street Journal. Maaaring may ibang nagsulat, pero ito lang ang nakita kong artikulo. Hindi isinama ng Estados Unidos ang Ukraine sa lihim na planong pangkapayapaan. Ayon sa mga source, nakatanggap lang ang Kyiv ng mga senyales tungkol sa pakete ng mga alok ng Amerika na tinalakay ng Washington sa Moscow, pero hindi lumahok ang Ukraine sa paghahanda ng mga ito. Kalaunan, ibinigay ang planong ito kay Rustem Umerov, kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine, na dumating sa Estados Unidos noong Nobyembre 16. Sabi ng politiko, posible nang magkasundo ang lahat ng panig sa planong pangkapayapaan ng Amerika bago matapos ang Nobyembre o ngayong linggo. Sa White House, sinasabi nilang malapit nang magtagumpay ang administrasyon ni Trump. At sa White House, sinabi nila na optimistiko ang mga Amerikano at balak nilang ipresenta ang kanilang plano kay Zelensky bilang isang tapos na desisyon. Parang sinasabi nila, wala kayong choice, nakipagkasundo na kami sa mga Ruso, tanggapin nyo na lang. Naniniwala ang team ni Pangulong Donald Trump ng United States na si Zelensky ng Ukraine ay pressured dahil sa labanan at iskandalo ng korupsyon. Dahil sa Medichgate, mapipilitan siyang sumang-ayon sa kasunduang ito. Sinabi pa nila mismo sa White House, ayon sa kanila, quote, ang mahalaga ay tanggapin ng Ukraine ang planong pangkapayapaan, hindi ang opinyon ng mga Europeo. Uulitin ko pa ulit, ang pagbuo ng dokumento ay pinangungunahan ng espesyal na sugo ni Trump na si Steve Witkoff na nakikipag-ugnayan kay espesyal na kinatawan ng presidente ng Russia para sa pamumuhunan at ekonomikong kooperasyon sa mga dayuhang bansa na si Kirill Dmitriev. Ngayon, hinihikayat ang Ukraine na magbigay ng konsesyon. Noong Miyerkules ng umaga, nagpadala si Trump ng delegasyon sa Kyiv sa pangunguna ng ministro ng hukbo na si Daniel Driscoll. Ipinahayag ng isang Amerikanong opisyal na bahagi ang misyong ito ng mga pagsisikap ng White House na muling simulan ang mga usapang pangkapayapaan. Ayon sa kanya, balak ni Driscoll na talakayin ang mga kondisyon sa larangan ng labanan at ang mga pangangailangan sa armas kay Zelensky. Pero pinakamahalaga ang proseso ng pag-aayos. Kapansin-pansin, ang merkado ng mga stock sa Russia ay tumugon ng mabilis na pagtaas. Tungkol sa lihim na plano ng administrasyon ni Donald Trump kasama ang Moscow para sa pag-aayos sa Ukraine na ayon sa United States officials, maaaring mapagkasunduan bago matapos ang buwan. Ang index ng Mosbirsky na may stock ng 40 pinakamalalaking kompanya sa Russia ay tumaas ng higit 4% nitong Miyerkules, pinakamataas sa loob ng isang buwan. Pagkatapos, inilathala ng Financial Times ang bagong detalye ng planong pangkapayapaan na binuo sa Miami ng mga kinatawan ng Russian Federation at Estados Unidos. Sinasabi na ang plano ay naipasa na sa panig ng Ukraine at doon ay itinuturing nila itong hindi katanggap-tanggap. Ayon sa mga taong direktang pamilyar sa dokumento, ang draft ng plano ay mangangailangan sa Ukraine na ibigay ng buo ang Donbas, kabilang ang mga teritoryong kasalukuyang kontrolado ng Kyiv at bawasan ng kalahati ang bilang ng sandatahang lakas nito. Ibig sabihin, kinumpirma ng Financial Times ang mga nauna nang nailathala ng mga nabanggit kong pahayagan. Mahalaga na ang plano ay nangangailangan din sa Ukraine na isuko ang mga pangunahing uri ng armas at naglalaman ng pagbabawas ng tulong militar mula sa Estados Unidos na naging napakahalaga para sa kanilang depensa. Kasama rin sa plano ang pagkilala sa wikang Ruso bilang opisyal na wika ng Estado ng Ukraine at pagbibigay ng opisyal na katayuan sa simbahang Ortodoksong Ruso.
para legal pa rin sa Ukraine ang mga KGB o Federal Security Service na nakaabito. Ano ang kapalit? Itatanong mo. At bilang kapalit, ayon sa planong ito ni Trump, nangangako ang Russia na hindi na muling aatake sa Ukraine at ginagarantiyahan na wala itong balak na salakayin ang Europa. At iyon lang, wala nang ibang hinihinging konsesyon mula sa Kremlin ang Washington. Ayon sa kampo ni Trump, responsibilidad ng Europa ang muling pagpapatayo ng Ukraine, hindi ng Russia na siyang bumomba sa bansa. Sa huli, magdadagdag ako ng mahalagang ideya. Ang planong ito ay lubos na tumutugma sa mga maksimalistang kahilingan ng Kremlin. Kung walang malaking pagbabago, hindi ito katanggap-tanggap sa Ukraine at Europa. Posibleng hindi ito tanggapin ng Ukraine at Europa. At muling aayusin ng London ang pag-iisip ni Trump. Bakit ko ito nasabi? Dahil ang London ay may napakalaking impluensya pa rin sa Washington. Kaya, mga kaibigan, dito ko muna puputulin ang usapan. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingat kayo. Paalam.